Ang alam ko ang pinakamababa na rating ng isang presidente is yung kay yung kay Gloria Arroyo at -12 if I'm not mistaken. Pero para sa isang para sa isang presidente na binoto ng 31 million supposedly ikaw ang pinakamalaking boto na nakuha sa lahat ng mga presidential sa history ng Pilipinas. Kaya hindi talaga tayo makapaniwala doon sa -3. So ibig sabihin, in just 3 years, mga bossing, in just 3 years, sinira niya yung tiwala ng tao sa kanya sa loob lang ng 3 taon. Because if I'm not mistaken, yung kay Gloria Arroyo, yung -12 niya. If I'm not mistaken, siguro mga 6 years na siya. Kasi in total, 9 years na naging presidente si Gloria Arroyo. Sobrang na-frustrate na yung tao sa kanya. Siguro saturation na din. Because after 3 years, and yung second 3 years niya, parang first half nung kanyang actual na mandate, hindi na talaga naging maganda yung ng tao sa kanya, reception ng tao sa kanya. Kaya bumaba siya ng ganun. Pero dito tayo magtataka kay Bongbong Marcos, kay Pangulong Bongbong Marcos, kasi sa loob lang ng 3 taon, yung 31 million na bumoto sa kanya, na-frustrate niya in just 3 years. Sabi ko nga sa inyo, considering that you are the most popular candidate ng 2022, the most popular president, kasi si Pangulong Duterte, hindi niya nakuha yung yung boto na yan. Naging most popular si Bongbong Marcos and most wanted na presidential si Bongbong Marcos because of the Dutertes. So, in just 3 years, nasira niya yun. In just 3 years, winarak niya yun. Ano yung mga reason bakit winarak niya yun? Kanina may nagko-comment dyan na isa yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig. Isa talaga yun. At nag-negative 10 daw siya doon. O nag-negative 10 siya dahil doon sa negative na yun. Doon sa kahayupang ginawa niya yun kay Pangulong Duterte. No, so sobrang lamig na hands dyan ni BBM at -3. Below na yan? Below 0 na yan. Kasi sabi ko nga sa iyo, yung ikaw nag-aaral ka, maka-0 ka eh. Na yun, yung wala kang maitama, 0 yan. Yung wala kang ginawang tama, di ba, pag nag-exam ka, 1 to 10. Kapag wala kang tama, 0 yan. Walang nakakakuha ng negative. Nakakakuha lang ng negative kapag kaputang na suktulan ng utang mo. Kaya ka na ng negatibo. So nakakaya, So dito mo makikita na yung mga troll army niya, yung sobrang laki ng ginagastos nila sa kanilang mga troll farms, sobrang laki ng ginagastos nila sa kanilang mga vloggers, walang effect. Hindi noon na i-lift yung mga agendas ni Bongbong Marcos. Malaking naging tulong dyan sa -3 na net satisfaction to net satisfaction. Itong si Claire Castro, na yung ginagawa niyang pananahimik ni Bongbong, hindi umepekto kasi kumuha siya ng bobo, tanga, inutil na spokesperson. So, with this, tama naman din yung sinasabi niyo. Mantakin mo sa 10 Pilipino, utangin na 13 galit sa'yo. Sa 10 Pilipino, 13 yung walang pakialam sa'yo, yung asar na asar sa'yo. Ganun ka baba ang rating mo. Si Pangulong Duterte, tapos na siya bilang presidente, pero positive 80 plus pa din yung kanyang trust and approval rating. Hindi na siya presidente Pero itong si Bongbong Marcos na nuknukan ng yabang,
Itong si Bongbong Marcos na nuknukan ng sinungaling, ulag, pipi at pingi, with all the money na tinatapon nila para bilhin ang mainstream media, with all the resources na itinatapon nila para magkaroon lang sila ng troll army, para magkaroon ng mga likers and the positive commenters yung kanilang mga posts sa social media, with all the money na ninakaw nila para magbayad sa mga vloggers, negative 3 pa din yung kanilang nakuha. So it is an indication na for delikadeza, dapat lumayas ka na sa sa posisyon mo. Spencer Lacalle, shout out. Mabuhay ka dyan sa Hong Kong. Ginaw dito, nagkamali ako nagsuot. Naka-thermal lang ako at tsaka manipis na sweatshirt. Kaya sobrang ginaw. Pati mga patay na Pinoy galit na kay BBM, grabe mga bossing. Pero nung nakita ko yung survey na yan, tinitingnan ko negative 30 siya sa sa Mindanao, negative 4, negative 14, pero positive 13 siya. Positive 13 siya sa Luzon. Tang inasabi ko, ang bobo talaga ng mga taga Luzon. Nakakahiya na tayo ay nakatira sa Luzon. Bobo talaga mga putang ina. Kasi separate yung sa Metro Manila eh. Kasi yung Metro Manila negative din siya eh. Oo. Negative din siya sa Metro Manila. Pero yung yung Balance Luzon. So the whole of Luzon, aside from Metro Manila, positive 13 siya. Tapos si Inday Sara parang positive 12 lang. Sabi ko, putang ina, ibang klase talaga tong mga taga Luzon, mga bobo talaga, mga putaragis. Di ba? Buong Pilipinas, nakakaramdam na ng pagkainis at pagkahudas dito sa pamilyang magnanakaw nito. Pero itong Balance Luzon, tuwan-tuwa pa rin sa kanya. Hindi ko alam kung yan yung mga komunista, hindi ko alam kung yan yung mga, solid north na tinatawag nila. Pero wala nang solid north eh. Wala na. Even yung mga kamag-anak ko sa norte, sa Ilocos, disappointed na sa kanya, banas na sa kanya eh. Yung mga taga Nueva Vizcaya, yung mga taga Tuguegarao, lalong-lalo na yung mga taga Mountain Province, banas na banas yan talaga sa kanya. Oo. Banas na banas yan. Kasi nga, yung ginawa niyang, yung paglalagay niya ng EDCA sites sa Cagayan Valley, yung ginawa nilagay niyang napakaraming EDCA sites doon, galit na galit yung mga taga Cagayan, Isabela, sa kanya eh. At saka yung ginawa niya doon sa gobernador ng kay Governor Mamba. Galit ng galit yung mga taga Mountain Province sa kanya eh. And even in Baguio, bagsak na yung niya doon eh. Wala na siya, hindi na siya popular sa norte. Siguro at least 50% ng mga taga norte hindi na natutuwa sa kanya eh. So, napakabobo ng mga taga Luzon sa totoo lang. Napakatanga ng mga taga Luzon na nagpapabudol pa rin sila dito kay Bongbong Marcos. Taga-NCR kami pero Duterte pa rin. Oo, madaming Duterte sa NCR. Madami. If you go to markets, punta ka ng Q-Mart, punta ka ng Murphy Market, punta ka ng Kamuning Market, punta ka ng Fairview Market. Basta pumunta ka sa mga palengke, kumausap ka ng mga tricycle drivers, kumausap ka ng mga taxi drivers, kumausap ka ng mga jeepney drivers. Talagang frustrated na sila kay Bongbong Marcos at na sila? Inis na sila sa mga nangyayari. Uunahin talaga nila dyan yung kahirapan ng buhay at saka peace and order. Galit na talaga sa kanya lahat. Kaya nga, isa na nga lang ang hindi pa galit sa kanya si Claire Castro na lang. Pero I'm telling you, pag yan si Claire Castro nawala sa posisyon, tapos yan si Claire Castro normal na tao na ulit. Ano yan? Magiging anti-Marcos din ulit yan. Kasi anti-Marcos naman yan noon. It's just that, kumikita siya ngayon. Siyempre, sarap ng buhay ni Claire Castro. Meron siyang security, libre kain niya, libre transportation niya. Diba? So, talagang nagbago buhay niya simula nung napunta siya kay Bongbong Marcos. Kaya hindi ko rin siya masisisi. Oo, di ba? Hindi rin natin siya masisisi si Claire Castro kung bakit naging aso siya ni
ni Bongbong Marcos. Kasi from a normal person, normal na vlogger lang siya. Abogadong tanga. Pa-vlog-vlog lang noon, pa-comment-comment lang noon, anti-Marcos pa nga yung ulol na yan, pro-Duterte pa nga yan. Pero binago kasi ni Bongbong Marcos yung buhay niya. Kapag kang isang walang kwentang tao kasi, binigyan mo ng konting ginhawa, o talagang aanuhin ka niyan. Sasantuhin ka niyan, jojosin ka niyan, didilaan ng tumbong mo niyan. Ganyan ang ginagawa ni Claire Castro. Oo, kaya ganyan. Kaya naging aso siya. O kita mo naman, di ba? Tingnan mo yung karma. O, di ba sila na ngayon ang nagkakabanggaan ni Ping Lacson? O, kasi sobrang bobo talaga niyan ni Bongbong Marcos. Imaginein mo nagbuo siya ng ICI. Nagbuo siya ng Independent Commission for Infrastructure. Eklat. Putang ina, wala pang nakukulong. Wala pang nakakasuhan ng ICI. Puta, magsasara na. Saan ka naman? Di ba? So, dito pa lang makikita mo talagang weak leader si Bongbong. Dito pa lang makikita mo na talagang si Bongbong, support. Yun na nga lang ang ginawa mo para mailihis mo sa'yo, hindi ka pa nag-succeed. So, sobrang magnanakaw kasi nila. Sobrang magnanakaw nila. Ayaw nilang magbalik. Ayaw nila magbalik. Dami naman ang pera nakuha nila. Hindi nila pinondohan yung ICI. Hindi nila in-equip yung ICI. Parang yung ICI, pinadala nila sa gera ng walang mga baril. Kahit naman sino, hindi ba? Hindi mo talaga bibigyan ng armas yung isang komisyon na pwedeng ikaw yung maging sentro ng investigasyon nila. Oh, kasi ginawa lang naman talaga niya yung ICI na yan to divert para lang masabi na may ginawa siya. Pero sa talagang nag-ultimong yung mga members ng ICI na inilagay niya dyan, urat na urat sa kanya kasi walang suporta, walang pondo, hindi rin cooperate yung mga ahensya ng gobyerno. I mean, bakit pa ginawa yan? Kaya nga doon mo palang sinasabi na sa totoo lang kung talagang gusto mong tapusin yung corruption, sabi nga ni Inday yan kung talagang gusto mong tapusin yung corruption, madali lang kung gusto mo talaga. Pero si Bongbong Marcos ayaw niya talagang tapusin yung corruption kasi yun ang bread and butter nila. Yun, doon lang magaling yung pamilya nila sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Kaya ayan, -3, hindi ka nahihiya. Diba? -3, freezing point na. 3 taon pa lang sa panunungkulan. Usually sa 3 taon, mataas ka pa. Bababa lang yan sa susunod na 3 taon, next 2 years after nung unang half ng panunungkulan mo. Okay, imaginein mo. 31 million ang bumoto sa'yo. Ang dami mong troll. Ang dami mong vloggers na bugok. Sa'yo pa ang media. Sa'yo pa ang pulis. Sa'yo pa ang sundalo. Diba? Tapos kakampi mo pa yung mga makakaliwa. Kakampi mo pa yung mga komunista. -3 ka pa din. Talagang kung ako sa'yo, sisantihin mo na yung mga vlogger mo. Yung mga binabayaran mong 6 digits sa mga vlogger mo, sisantihin mo na yan. Kasi imbis na makatulong sila sa'yo, nakakasama sila sa image mo. Bakit? Bongbong, wala silang kinokontent na mabuting ginagawa mo sa bayan. Yung mga binabayaran mo ng mga vloggers mo na mga malalagkit, wala silang ibang ginagawa kundi i-content yung mga kapwa nila content creator. Wala silang ginagawa kung hindi i-focus yung energy nila into vlogging about Boss Dada, about Banat Bay, about Banateros, about this person, blah blah blah. Wala silang ibang ginawa kundi sabihin lang na Inday Lustay, Mary Luis Piatos and all. Hanggang dun lang. Pagka yung mga vlogger mo, sa totoo lang, magiging effective yan sila kapag may maganda kang ginagawa sa bayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong